kapantay, Panginoon. Wala kang katulad. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking ilaan, sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus.
tumatawag sa hapong ito, O Diyos. Marami pong salamat sa buhay na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat sa iyong biyaya, sa katunayan, narito kami sa iyong tahanan upang ikaw ay aming sambahin at purihin at pasalamatan sa kabutihan mo sa aming buhay. Sa oras na ito, tunghayan mo ang iyong mga anak. Salamat sa 3 anak. Salamat po, O Diyos, tunghayan mo ang iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Na sa oras na ito, naniniwala kami na katatagpuin mo ang bawat isa sa amin. Salamat po sa pribilehyo na ikaw ay aming mapaglingkuran, ikaw ay aming masamba, mapuri, Panginoong Diyos. Salamat, O God, ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito at paniniwalaan namin, Panginoong Diyos, meron kang espesyal na mensahe sa bawat isa sa amin na magbabago ng aming buhay. Kaya nga, Panginoon, nakahanda na ang aming puso na tumanggap ng salita, Panginoong Diyos, na mayamang salita na, Lord, ito ang pagpapala mo upang sa ganon, Panginoon, ang pagpapala mo ay Lord, mag-manifest sa aming buhay at maging pagpapala rin kami sa ibang tao. Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan namin ang aming mga puso, ang aming mga isip, at salamat, O Diyos, sa presensya mo sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, have your way. We are ready to receive your word today. In Jesus' name we pray and we thank you for all the manifestations. And everybody said, Amen and Amen. Hallelujah. Woo! Buhay ba ang mga anak ng Diyos? Sumigaw nga kayo ng hallelujah kung kayo ay buhay. Glory to God. Pwede na po tayong makaupo. Meron po ba tayong mga panauhin ngayon? May mga bisita po ba tayo? Wow! Glory to God. Palakpakan po natin sila. Merong 2 dalaga doon. Pinagpala kayo ng Panginoong Diyos. Kayo ay nasa tahanan ng Diyos. Amen? Meron ba kayong inaasahan ngayong hapon na ito? Taas nga ng kamay niyo may mga inaasahan. Totoong may inaasahan kayo. Pues, natanggap nyo na. Hallelujah. Alam niyo po, ako'y magpapatotoo rin sa nangyari sa Piniel. Namamangha ako sa ginagawa ng Panginoon sa ating kapaligiran. Amen. Yung aking kapatid, mag-anak po yun yung kanyang buong pamilya. Ang aking pong brother-in-law ay manager ng labor relations sa Ginebra, affiliate ng San Miguel Corporation. Yun po, nung na-born again po siya kasi meron siyang sakit sa puso. At ipinag-pray ko, gumaling. So sa kalaunan, napopromote sa San Miguel at napunta siya sa Ginebra. At syempre, alam ninyo, pagka hindi ka matatag sa salita ng Panginoon, madali kang masway. Yung kanyang mga anak na ang gagandang mga dalaginding, nakita ninyo si Sarah at si Gia, ay dati, nagpa-praise lead na yon sa Victory sa Los Baños, kasi doon sila nag-aral. Pero nung na-assign ang brother-in-law ko dito sa San Miguel head office, nag-upa siya ng apartment dyan sa Wakwak, nagkahiwa-hiwalay na silang mag-anak. Yung 2 dalaga ay sa Victory UP Los Baños, yung sister ko nandun sa Los Baños, yung isang anak nila nandito sa Los Baños, ang tatay nila nandito, nagkikita-kita lang sila tuwing weekend. Tapos nag-aral yung 2, nagkatrabaho dito sa Manila, sa Quezon City, lalong naghiwa-hiwalay sila hanggang sa nakalimutan na nilang sumamba. Nag-seek first the kingdom of the world rather than seek first the kingdom of God. Amen. At maraming mga pagkakataon na siya ay naaaksidente, nababangga. Sabi ko, June, nangungusap sa'yo si Lord. Bumalik ka na. So sa aking kapapanalangin, ipinag-pray ko na sila ay makadalo ng encounter. Alam niyo po, nandun sila at gumawa sila ng commitment. Mag-a-attend na sila sa Rema. Ayan. Talagang ang Panginoon sa bundok,
kinakatagpo niya ang kanyang mga anak. Amen? So, everything is possible in the presence of God. And I believe na hindi lamang kaluluwa natin ang pinagaling ng Panginoon, kundi ang ating mga sakit. Amen? Yung mga nanampalataya ng imposible, naniniwala ako, nakatanggap kayo. Naniniwala ako, nakatanggap kayo ng breakthrough. Amen! And let's just wait for the manifestation. And I thank God forever na nagamit ako ng Panginoon, nagpagamit ako sa Panginoon. Actually, wala naman po sa amin, wala naman po sa akin, kundi biyaya ng Panginoon. Amen? Na kung kayo ay nakatanggap, mas higit akong nakatanggap sa mga nakita ko na pagbabago ng buhay ng mga kapatiran, sa nakita ko na mga deliverance. Brothers and sisters, minsan sabi ko sa Panginoon, Lord, my great exploits you can do when you depend on God. Amen. Amen ba? Ganon po ang kingdom living. Sa kaharian ng Diyos, walang imposible. Sa kaharian ng Diyos, ang himala ay pangkaraniwan. Sa kaharian ng Diyos, ang provision ay laging naroroon. Amen? Kaya wala tayong takot at ang response ng ating puso ay puro pasasalamat. Dahil kung tayo ay tumutugon sa panawagan, alam nyo, ang Panginoong Diyos, hindi naman siya sumisigaw para tawagin Kanya. Nagpaparamdam lang siya sa iyong spirito. At kung ikaw ay tutugon sa Kanyang panawagan, sa iyong espirito, sa iyong puso, nandoon ang iyong pagpapala. Matagal na po akong nag-a-attend ng encounter at marami akong salita ng Diyos na naririnig. Pero kakaiba pagka nangusap ang Panginoon sa bundok. Amen? Amen ba? Okay. So, tayo po ay, handa na ba kayo sa salita ng Diyos? Kasi ako po ay pagod at gusto ko pa pong matulog. Kaya ngayon, iigsian ko lang ang preaching ko. Mga 1 hour and 30 minutes. Hindi, joke. Buksan po natin ang ating Bible. Hindi ko po ito tinagalog, kaya pasensya na po kayo. I-explain ko na lang po sa Tagalog ang text natin. Matthew 19, verse 16. Nandun pa rin po tayo sa kingdom living. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, paano mamuhay sa kaharian ng Diyos. Bakit kaya ang tamlay ng mga anak ng Diyos ngayon? Ha? Sabi mo, paano tayo mamuhay sa kaharian ng Diyos? Okay. Ang title ho ng aking sharing sa inyo is Our King's Demand. Okay? Ano ang kahilingan ng ating hari? Sino ba ang hari natin? Si Jesus. Amen? Sabi mo, ang aking hari ay si Jesus. Minsan nakukonfuse tayo, ang aking hari ay ang Diyos Ama, hindi. Ang ating hari ay ang Panginoong Jesus. Amen. Kasi nandito tayo sa lupa. Amen. Ang Diyos ay ating Ama. Amen. So si Jesus ang ating hari. Sabi niya, di ba, He is Alpha and Omega. He is the King of Kings. Sino ang mga kings na maliliit? Tayo. And He is the Lord of Lords. So, our King is demanding something from us. Meron siyang, kung nais natin na ma-enjoy, gusto ba ninyong mag-enjoy sa kaharian ng Diyos? Alam niyo po, nag-enjoy ako sa kaharian ng Diyos. Doon ako nakatira. Nandun ako sa mataas na level ng aking buhay. Sabi ni Haring David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Isa lang ang dinidesire ng puso ko, kung paano ko mapiplease ang aking hari. Kung nandun ka, doon ka nakafocus na yon, lahat ng bagay na kakailanganin mo, you don't even need to pray. You just desire. Kung napiplease mo ang puso ng iyong hari, hindi mo kailangan ang law of confession. Kasi ang ating buhay Kristiyano, we move from glory to glory
to glory. Yung mga ipinipreach sa inyo, depende kung nasa ang level ka ng relationship mo sa Panginoon, can be applicable to you. But for some people, sa akin, I just desire a thing. I don't even need to pray for it. God gives. Nagbibigay siya ng higit pa sa aking inaasahan. Sabi ni Pastor Noel, your pastor cannot take you to a place he has not been there. I'm taking you to the place where I am now. Amen! Alam niyo, sa pagod ko kahapon, nung 2 araw, kung pwede lang mag-collapse. No? Pero hindi, my spirit is stronger than my physical body. And the spiritual realm will carry the natural. He will sustain you. Amen. Alam niyo po kung kailan ako nag-aral ng aking ipipreach sa inyo ngayon? Kaninang 2:30 to 3:30. And I'm trusting the Lord. Sabi ko, Lord, I am dependent on you. You will just use me as a vessel and speak to the people. What does He demands from us? Okay, basahin natin sa Matthew 19, verse 16 to 30. Sabay-sabay sa English, alam ko maiintindihan ninyo ito. Amen? Now, behold, one came and said to him, Good, sino ang him? Stop. Sino ang him? Jesus. Sabi mo, Jesus. Okay. Now, behold, one came and said to Jesus, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? Pasadahan lang muna natin para gusto kong makita nyo ang buong istorya. And then, i-explain ko sa inyo verse by verse. Amen. So he said to him, who is this? The person who came. At yung tao na yun na dumating sa kanya, kung babasahin natin sa account ni Mark, he is a rich, young, synagogue ruler. Rich, young, popular, famous. Okay? So he said to him, the rich young ruler, Why do you call me good? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? No one is good but one that is God. Amen? Isa lang ang mabuti. Ikaw, hindi ka mabuti. Even ako, hindi ako mabuti. The goodness that you see in me is because of the good God that I receive. Otherwise, I am no good. And if I don't have God, all the good things that I do are just like filthy rags in the eyes of God. Parang basahan. Parang yung, kumbaga noon ay, di ba tayo nung unang panahon, wala namang napkin, wala namang, tawag dito, whisper with wings. Di ba? Ano nga ang tawag ng whisper with wings? Ano? Hindi. Whisper with wing, bulong na may na may pakpak. Amen. So, tuloy tayo. But, if you want to enter into life, keep the commandments. Go muna. Natetempt ako mag-explain. Pero wag muna. He said to him, which ones? Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Sabi niya, wag kang, sige nga, itagalog ko lang konti. Ibalikan mo, wag kang pumatay, wag kang mangalunya, wag kang magnakaw, wag kang false witness, magsinungaling, magbigay ng maling testimony about a person. Okay, next. Honor your father and your mother. Parangalan mo ang iyong ama at ina. And you shall love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang iyong kapitbahay. Ang kapitbahay mo ay hindi nakatira sa tabi ng bahay mo. Ang neighbor dyan ay yung kaaway mo. Sabihin mo, kaaway mo ang neighbor mo. Kasi lalo na kung ang kapitbahay mo ay nagtatapon ng basura sa bakuran mo, kaaway mo, di ba? O kaya malakas magpatugtog ng kanyang radyo, kaaway mo, di ba? Next. The young man said to him, All these things I have kept from my youth. What do I still lack?
Sabi niya, itong lahat ng mga sinabi mo, naganap ko, nagawa ko to mula pa nung ako ay bata. Ano pa ba ang kulang sa akin? Wow, yabang. Amen? Jesus said to him, if you want to be perfect, go, sell what you have, and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Sabi niya, kung nais mong maging anak, humayo ka, ibenta mo lahat ang iyong mga ari-arian. At ibigay mo sa mahihirap, and you will have treasures in heaven, and come follow me. Okay, next, tignan natin. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful. Ang lungkot niya, for he had great possessions. Next. Then Jesus said to his disciples, assuredly I say to you. Alam niyo ang salitang assuredly, kung babasahin niyo sa King James Version, verily, verily. Sa ibang translation, truly, truly. Sa Tagalog, sa totoo lang. Amen. Assuredly, I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Next. Naintindihan natin, no? Mahirap daw sa isang taong mayaman na makapasok sa langit, sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa daw pumasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom. Na-imagine nyo? Paano lulusot ang kamelyo sa butas ng karayom? Ganon ang sinabi niya kaysa sa isang mayamang tao. When his disciples heard this, they were greatly astonished, saying, who then can be saved? Bakit? Mayayaman ang mga disciples. Si Peter, meron siyang fishing business. Si Matthew, siya ay tax collector. Marami siyang kinurakot. But Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. In the kingdom of the world, that is impossible. But in the kingdom of God, all things are possible. Okay, next. Then Peter answered and said to him, see, we have left all and followed you. Oh, ginawa na pala yun ni Peter. We have left all and followed you. Therefore, what shall we have? No, Lord, iniwanan namin ang lahat ng meron kami. So ano ang meron ngayon sa amin? Ano ang mapapala namin in short? Sabi naman ni Jesus sa kanila. So Jesus said to them, assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed me will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Okay, huwag ka munang aalis dyan, CJ. So Jesus said, in the regeneration, I'm asking you, have you been regenerated? Yes! No ba kayo? Nung na-born again kayo, na-regenerate kayo, remember, Jesus was speaking, hindi pa siya glorified. In the regeneration, when I am lifted up, when I die, amen? Amen! So sabi niya, we are all regenerated now. Because the kingdom of God is in us and we are now dwelling in the kingdom of God. So titignan ninyo ang context, the Lord works in dispensations. We are now under the dispensation of grace. When He was preaching this, He was under the dispensation of the law. And He was talking to a Jewish people. Di ba? Jewish sila. Okay. So, sabi mo, I am regenerated. Sabi niya, so meaning to say, kung regenerated na tayo, so we are sitting down with Him, reigning with Him, di ba? And we are now judging the 12 thrones. Sila magja-judge ng 12 thrones kasi Jewish sila. Hindi yun para sa atin. Amen. Okay.
So, judging the 12 tribes of Israel, go ahead. 29. And everyone who has left, and everyone, sabi mo sa katabi mo, you are everyone. Okay, everyone, di isa ka doon. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold and inherit eternal life. Amen. Next, meron pa ba? But many who are first will be last, and the last first. Next. Meron pa. For the kingdom of heaven. Okay, wala na. Praise the Lord. Hallelujah. Mag-pray nga tayo. Holy Spirit, you are the great teacher. Have your way today. Thank you for utterances. Use your servants. Speak through my lips of clay and give wisdom to my mind, Lord. Salamat po for the people who are expecting to receive from you. They will receive 100-fold and 1,000 more. In Jesus' name, Amen. Kasi ako ngayon ay nagsusow ng seed sa inyong mga puso. Amen. So, kailangan you have to attend to the word. Pay attention. Huwag kayong matulog. Alam nyo, kung merong dapat matulog ngayon, ako. Amen. Okay. So, ang title natin is The King's Demand. Sige, tingnan natin. Yun pong lumapit sa ating Panginoon is a rich young ruler. Sa kultura ng bayang Israel, if you are a synagogue ruler and if you are pious or religious, you will seek the counsel of your own mentor. Okay, so for example, ang mentor ko ay si, let's say, sabihin natin si Pastor Noel, pious ako, religious ako, sa kanya ako lalapit. But if you are a wealthy man, you would seek the best and the most popular. Amen? Kasi kaya mong magbayad. Amen? Halimbawa, gusto kong magparitoke ng mukha, pupunta ako sa pinakamagaling. Kasi anyway, may pera naman ako, di ba? Itong rich young ruler na ito, but praise the Lord, na-appreciate ko yung binigay sa akin ni Lord. Cute naman ang ilong ko. Sabi ng asawa ko, o yan, may pera ka na, pwede ka na magparitoke ng ilong. Ayoko nga, bakit hindi ako makilala ni Lord? Amen. So, napili niyang puntahan ang Panginoong Jesus because Jesus is the best in Israel. And He was the most popular, although very controversial siya. At paglapit niya sa ating Panginoong Jesus, lumapit siya. Balikan nga uli natin verse by verse. Kasi hindi ako makaka-flow pagka hindi ko tinignan yung word. Matthew 19:16 uli. Matthew 19, kasi hindi na ako gagamit ng notes ko ha, magpo-flow na lang ako. Banal na Espiritu ang magtuturo sa atin ngayon. Okay, so sabi ko sa kanya, sabi niya, good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? He believed that Jesus is good. Amen? And then tinatanong niya, what good thing shall I do that I may have eternal life? Eternal life, sa ibang translation, that I inherit para ako ay magmana ng eternal life. Eternal life is sharing the life of God in His kingdom. Amen? Right now, because you received the Lord Jesus Christ, you are now living in His kingdom, but I'm not really sure whether you are sharing that eternal life. Because eternal life is not the life that we live after we die. It is a quality that we live here on earth and in heaven. And it pertains to our spirit man. Hoy, ngayon pa lang may eternal life ka na. Kasi ngayon, ang spirito mo ay nakakabit kay Jesus na nasa langit. Kung namatay ka, no pain, lalipat ka lang ng tirahan. Iwanan mo lang itong flesh mo dito. Amen. But right now, you are sharing that kingdom life with Jesus. Naunawaan niyo ako? Okay. So, sabi niya, kaya lang, mali ang theology ng synagogue ruler na ito. He is also a religious leader. Kasi sa tingin niya,
he can buy his salvation by doing good things. You cannot be saved by doing good things because salvation is by faith. It's the grace of God that you receive by faith. It is a gift. Okay, so sige, tingnan natin ang next. Okay, so he said to him, "Why do you call me good? Bakit mo ako tinatawag na good? No one is good but one, and that is God." Ang sinasabi ng Panginoon, if you believe that I am good, then you must receive me and believe that I am God. And that is something he cannot fathom. Hello? Maraming mga tao, kahit ngayon, they think Jesus is a good teacher, but he is not God. Galing ako sa relihiyon na ganyan. Amen. But they are not saved because they think by their works and by their following the rules of their church, they can be saved. No way, Jose. Amen. It's either you receive me as God or not. Because you can never buy your salvation by doing good works. Alam niyo po, nung bago pa lang ako sa ministry, sobra akong excited kay Lord. Hindi ko alam. Maraming pagkakataon na napaka-bold kong mag-share. At ito sa harapan ng San Miguel, may squatters area doon na that was a long time ago, bago pa 1991, November 30, 1991 kasi ako na-save eh. Before Christmas ng 1991, pupunta ako after ng pagka-lunch break, tumatawid lang kami sa Riles puro na squatters yung nandun. Pagkatas namin kumain, tumatawid ako doon. Meron akong nakita na matanda, di ba Ray? Di ba Ray? Kami ni na Pastor Ray, para kaming mga siraulo doon. Tapos namin kumain, nandun na kami. Tapos sabi niya, meron daw siyang matanda, pinagpe-pray ko siya. Tapos sabi ko, Lola, si Jesus lang ang nagpapagaling. Ay, hindi, nagpray ako kay Maria, pinagaling niya ako. Sabi kong ganon. Tapos sabi ko, Holy Spirit, ang experience, naano ako sa isip ko. Nagpray ako kay Maria, nagrosaryo ako, at ako ay gumaling. So, nagpapagaling si Maria. Tapos sabi ko, hindi ko alam ang isasagot ko. Siyempre, hindi ko pa alam tong word. Di pa nga ako nagba-Bible school. Basta sa akin, purely lang. Sabi sa akin ng Holy Spirit, sabi mo sa Kanya, isa lang ang pwedeng magpagiling, ang Panginoong Jesus. Kasi siya lang ang nabayubay sa krus. Wow! Na-save by the bell ako. Lord! Tama! He was the only sacrifice for sin. Lola, hindi ho ipinako si Maria. Ang ipinako sa krus na kumuha ng ating kasalanan ay si Jesus. Minsan pagka nanalangin tayo kay santo ganito, kay santo ganyan, fake po yun. That is a deception. Amen? There is no one good except God. If you believe that Jesus is good, then you must believe that He is God. Amen. But, sabi ni Jesus, if you want to enter into life, into eternal life, into the kingdom, keep the commandments. Okay. Akala ko ba ang kaligtasan ay hindi sa commandments? Bakit ngayon sinasabi ng Panginoong Jesus na kailangan sundin niya ang commandments? Tinitest siya ni Lord. Okay, tingnan natin. He said to him, sabi ng rich young ruler, which ones? Nagsiyawa nga. Ano, Jesus? Sabi niya. Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Pansinin ninyo, ilan ang binanggit ng Panginoong Jesus na commandment na dapat lamang niyang sundin are commandments related to our relationship with other people. But it never pertains to our relationship with God. Amen? Nakukuha ninyo? Okay. So, ano ang sabi alam niyo kung bakit? Jesus knew alam ng Panginoong Jesus kung ano ang mga motives natin. Pag lumalapit tayo sa Kanya, alam mo, you can also relate this passage to prayer.
As if when we pray, we are demanding from God because we obeyed our pastor or we did this and we did that. And parang we feel we are in a position that the Lord cannot deny us because we did this, we did that. Amen. But God knows your motive. Alam ng Panginoon that this person is very covetous. Ay. Exodus 20 verse 7. Tingnan natin. Exodus 20, magda-divert tayo ng konti kasi gusto kong, sabi sa the parable of the sower, the word that you don't understand are the words that the devil will steal from you. Amen. Alam mo, itong preaching na ito, ang prayer, kung makuha ninyo ang revelation, lahat kayo yayaman. Hallelujah. Okay, sabi niya, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Tama ba yan? Tingnan mo ang 17. 17. You shall not, 17. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. Okay. Sige, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Alam niyo kung bakit sinabi ko na covetous? Later on, malalaman ninyo. Pumunta lang muna tayo at mag-flow tayo doon sa verse. Nasaan verse na tayo, CJ? 18. Okay, go, 18. Pagka natapos natin itong exegesis na ito, makakauwi na tayo. Okay. And then, 19 na tayo. Honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. Okay. Next, 20. The young man said to him, all these things I have kept from my youth. What do I still lack? Oh, tama naman, di ba? Oh, Jesus, nagawa ko na lahat ng ito. Lahat ng sinasabi mo. Ano pa ang kulang ko? Okay, 21. Jesus said to him, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven, and come follow me. Amen. And then, but when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Pumunta ka nga sa Mark 10:20. Mark 10, ito yung account ni Mark. Kasi merong missing